be kicking off our Pride Month activities. Aba, asan na, teka, bago tayo magpatuloy, nasaan na naman yung tita Denise mo? Ay, busy. Sana naman naglakwatsa yung babae niya. Alam naman natin, sobrang sipag ni Denise. So, she's very busy now. Alam mo, nagbe-blend ka sa, sa background. Oo nga eh, Yung blue. bluish tone, galing. Yung nga lang parang may nag-blade ng ano mo. Oh, yan yata yung mga Next time, uso uuha ka ng budget para buo na tong damit ko. Ayan. Nabanggit mo ka mo, Pride buns. Yes. Okay. So, yung buns lang talaga ang may colors of Pride. Pride, ano? We're very creative, right? Yes. I mean, this is my first time seeing food with rainbow colors. Lalo na itong very creative way of expressing Pride Month. Rainbow hotdog mula sa isang convenience store chain. Oo. Alam niyo na kung ano yan. Pero sa mga hindi pa alam kung what is behind the colors, wag kayo mag-alala, hindi po siya mold, hindi po siya amag. Baka may mga mag-worry kasi normally kasi 'di ba, yung anything the shade of blue or violet is nature's way of telling us na wag mo kainin to. But there are certain exceptions. Ube, ano ba? Blueberry ice cream, ano pa ba? So, paano mo malalaman kapag hindi na pwede kainin yung mga food na gano'n? Kung yun talaga ang color niya. Oo nga. Diba? Siguro, bigay mo muna sa friend mo. Tikman mo nga. You have to admire the very first person who tried out oysters, the very first person who tried out lobsters and shrimp. At yung unang-una nakaisip ng kainin ko kaya yung loob nitong ng uni or yung... Mapapaisip ka eh. Ano ba yung ano nila nun? What were they thinking when they tried out those... Desperation, ano? Pero masarap naman, thanks to them. Yes. Nalaman natin na very edible and masarap ang mga seafood. Correct. Kasi, alam mo, pag hindi walang plating, pag hindi pa naluluto, matatakot ka talaga eh. Isipin mo, tawag pa nila doon sa isang labs, cucaracha, which is Spanish for cockroach. Kakain ka ba nun, di ba? Oo nga. Pero ngayon, sa mga taga-Zamboanga, sarap ng cucaracha. Yes. Pagdating sa seafood talaga. Pero ito, ikaw ba, kung bumibili ka ng, teka, bakit yung hotdog lang? Bakit hindi yung siopaw? Dapat may, di ba yung bun, yun ang, may colors yun dapat. Baka mas mahirap kasi may filling pa siya eh. So baka ayaw nilang ma-affect yung laman ng siopaw, 'di ba? Yung asado, bola-bola, baka malagyan din ng rainbow coloring ang grabe naman filling. So anyway, masarap tong hotdog na to. Yes. Kasi iba-iba yung kulay. All right? And we are really celebrating Pride Month for our brothers and sisters na kabilang dyan sa LGBTQIA+ community. And if you guys are wondering what the colors of the rainbow flag or rainbow symbol represent, dito sa ating Pride flag or symbol, ayan. So, red rainbow is talaga. Roy G. Biv. Okay. Red is life. Orange means healing. Yellow is for sunlight. And green represents nature. Blue naman is for serenity or harmony. And purple means spirit. Aba. Ayan. And may dinagdag na colors pa pala. Denise, sorry. Wow. Okay lang. So there are also other colors that have been added in some Pride illustrations. So hindi lang itong Roy G. Biv nga. Meron din black for diversity, brown for inclusivity, and pink for sexuality. Ang daming colors, Marami. So it really represents a spectrum, di ba, ng para nga sa ating LGBTQIA+ community. Rainbow. Rainbow. Sa marami. Lahat ng iba-ibang kulay magkakasama. Walang excluded. Lahat sama-sama. Oh, sa Muntinlupa ba? Balita ko may isang ganyan din, ano? Speaking of Pride colors, makikita na rin yan, as Lord mentioned, sa Muntinlupa. Dahil sa syudad na yan, merong Rainbow Desk. Rainbow Desk? Oo, so ano nga ba talaga tong Rainbow Desk? Ito ang report ni Mobile Journal, Francis Orsio. Pride is a protest. Ika nga nila. At ngayong Pride Month, panahon na naman para muling buksan at patatagin ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kapatid nating miyembro ng LGBTQIA+ community. Taon-taon ginugunita ang Pride Month tuwing Hunyo. Para yan sa sektor ng LGBT+ community na dekada nang isinusulong ang kanilang karapatan.
Ilan sa hamong kinakaharap nila ay diskriminasyon sa aspeto ng pagtatrabaho, edukasyon at kalusugan. At yan ang naistutukan ng Muntinlupa City LGU sa pagtatayo ng Rainbow Desk sa City Hall. Ang Rainbow Desk po ay isang mekanismo upang sa gayon, siya po yung parang magiging daluyan, puntahan ng mga LGBT natin para po sa kanilang mga concern. Bahagi rin ito ang pagbuo ng Bahaghari Advisory Council. Isusulong din sa tulong ng Rainbow Desk ang pagbibigay ng libreng livelihood training sa mga LGBT plus members at maipasok sa alternative learning system yung mga hindi nakapag-aral at tulungan ng iba na mabigyan ng scholarship. Sa mga maituturing na lesbian, mayroong libreng konsultasyon para tugunan ang mga sakit tulad ng cervical at breast cancer sa lungsod. Ang focus po niya, una po, yung human rights ng LGBT. Kaya tapos magkakaroon po ng mga community awareness, no, regarding doon sa SOGI. Kasi para maipaliwanag bakit merong LGBT. No, kasi para maiwasan yung abuse and discrimination. Sa ngayon, aprobado na ng Council ang Rainbow Desk. Makikita ito sa opisina ng Gender and Development Office sa Muntinlupa City Hall. Unang hakbang daw na gagawin ay magkakaroon muna ng profiling para ma-register ang lahat ng miyembro ng LGBT plus members sa lungsod at mas mapadali ang pagbuo ng programa. Umaasa naman ang Muntinlupa LGU na ang bawat barangay nila ay magkakaroon din ng Rainbow Desk. Pag nakita namin na maganda po siya, siguro ang aming next naman po ay para maging sustainable, magkaroon ng policy, no, na talagang i-institutionalize siya. Hindi lang daw isip, kundi pati na rin ang ating puso ang dapat buksan sa mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community na patuloy na ipinaglalaban ang patas na pagtrato sa kanila. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Alright. Maganda yun, no? Assistance desk, help desk talaga for our Yes. brothers and sisters who are part of the LGBT plus community. So talagang they're making strides to make this community part talaga ng ating society. But now it's time to check out some stories on social media. Ayan. Ito, on philstar.com, bagong Pilipinas song is now required in flag ceremonies. Tignan natin yan. Kabisado mo ba yung song na yan, Pao? Actually, hindi. Okay. Baka may magsabi na, bagong Pilipinas yan ba yung kinompose at kinanta ni Andrew E. dati? Hindi po. Okay, iba po yata yan. Pero hindi lang yung bagong Pilipinas hymn, pati na rin ang Panatang Makabayan. Pero, bago natin pag-usapan yan, may report ba tayo, Pao? Ito muna ang report. This is the Bagong Pilipinas hymn as part of the government's Bagong Pilipinas branding. Based on the directive from President Bongbong Marcos, the hymn should be included in the flag ceremonies of all government agencies and instrumentalities. They are also required to recite the Panata sa Bagong Pilipinas. It aims to further instill the principles of the new brand of governance and leadership among Filipinos. But this does not sit well with several groups and lawmakers. Pilit na nire-recycle yung bagong lipunan. Pangalawa, pilit na pinaniniwala ang mamamayang Pilipino na meron niyang bagong Pilipinas samantalang nananatili yung bulok na kaayusan, laganap na kahirapan, corruption at iba pa. For the Makabayan Bloc, there are other issues that need to be prioritized. Makikita naman yan sa gawa hindi naman sa mga kanta di ba? Kung gusto niya talaga ng good governance, pakita niya yung branding niya o yung pagre-rebrand ng kanilang pamilya, gawin niya yung opposite na nangyari ng martial law. The Bagong Pilipinas hymn also received mixed reactions from the public. Okay naman po, yung kay Bongbong Marcos, Bagong Pilipinas. Hindi kasi parang marami rin na bago ngayon Mas lalo po mahirapan kasi masakit po sa paa tumayo. Tapos sobrang init pa, di siksikan po kami sa isang gym. Yung iba po hindi pa kabisado yung ibang kinakanta or hymn ng school. Tapos may dadagdag pa po bago. Bagong Pilipinas po, ibig sabihin lang po nun,
nasa bagong henerasyon na po tayo, kagaya ng Sensi po. So, bali, for me, as estudyante po, makatulong sa akin yun as a motivation and inspiration po. For News 5, Ria Fernandez, We Are One News. So, gano'n na kaya maging kahaba yung mga seremonyas tuwing Monday and Friday sa mga opisina ng gobyerno at pati na rin sa mga schools, Pao? Sabi nga nung isang soundbite doon, sasakit to yung paa nila. Tsaka sobrang init nga naman. Kasi di ba pag flag ceremony, meron pa yung prayers, meron pang sa government units, meron pang message yung ating mga officials. So, mahaba na. Tapos naka-heels ka pa. Oo. Naka-stilettos ka pa, yari ka nun. Pero anyway, okay. Ikaw ba naniniwala na itong mga bagay na ito ay talaga nakaka-instill ng, sense of country and sense of patriotism sa mga nakikinig? Pag paulit-ulit, ito ba'y nakaka-indoctrinate at nakakapag-render at least ng ganong pakiramdam? What do you think? I think to an extent, yes. Very subjective naman yan, no? So every time you repeat something naman, talagang tatatak naman siya sa utak mo. So it depends, I guess, per person na rin. Ikaw, Lord, ano bang take? Well, tingin ko, pwede magsimula if language is identity. Magsimula siguro sigurado ako para sa marami, lalo na mga bata sa private schools, ano? Magsimula muna doon sa mastery of the Filipino language. That's right. Ang dami-daming, Diyos ko, para sa maraming sektor sa ating lipunan, yung medyo nakakaangat sa ekonomiya, para bang ang Filipino pa ang foreign language nila. At yung kanilang Agosto ay parang special, no? Kumbaga, buwan ng wika. Yung buwan ng wika parang is something exotic to them. So, yun siguro dapat mo na, kasi parang hindi yata nahihiya yung ibang mga parents ngayon na okay lang na ang bababa ng grades sa mga anak nila sa Filipino. Oo. Maganda doon muna mag-start. Tama. Bago tayo kung saan-saan pumunta. At maganda siguro kung patriotism lang, baka maganda ilagay yan sa labas ng mga lugar ng mga mambabatas o yung kung mga nagpapa-enforce ng batas, ganyan. Ito nga, sabi ni Senator Coco Pimentel, is this mandatory inclusion of the Bagong Pilipinas Hymn and Anthem sa mga flag ceremonies nga, sa mga government agencies, pati schools, kailangan daw ng law. Hindi lang dapat minamandate sa memorandum circular. Because sabi nga niya here, and we quote, the way of thinking of the people in such a mandate should emanate from the people's chosen representatives, their legislators. Okay, sabi naman lang in National Union of People's Lawyers, si Attorney Efraim Cortez, ang pagkataroon ng Bagong Pilipinas kasama ng lupang hinirang is like, quote, raising its status to a symbol of nationhood. Okay. Note, ang singing of the national anthem and recitation of Panatang Makabayan are mandated under yung Heraldic Code of the Philippines, yung RA 8491. Ayan din, nagagabay doon sa mga rules kung paano hinahandle ang flag at kung how to stand attention. Pero alam mo ba noong 1993, Pao, nagkaroon ng isang matinding legal case sa Cebu. Kasi merong ilang mga miyembro ng mga bata, mga estudyante. Jehovah's Witnesses sila. Para sa kanila, things like yung nag-oath, standing attention, saluting, is no different from religious practice. Okay. So natanggal to mga to. Natanggal sila sa schools. Tapos nagkaroon ng legal battle and actually ang korte sided with the students. Kasi sa relihiyon nila, at ito naman itong mga estudyante ito, ay wala namang ginagawang disruptive. Right. During yung mga ganong oath, ay yung mga pagkanta. And they're standing attention lang din, pero walang ginagawang pagre-raise ng kamay or etc. etc. So, ang ruling ng korte is to their favor. Oo. So, alam mo, abangan natin, magkakaroon pa ng marami siguro gantong usapin ito. Ongoing discussion talaga. Kasi mixed reactions na nga ngayon pa lang when they mandated itong singing of Bagong Pilipinas hymn. But moving on to our next social media story on philstar.com, Comelec says campaign materials must use candidates' latest photos. Oo, not from 30 years ago, nor not from 40 years ago, gaya ng ilang mga kandidato. Diyan, lalo na sa Maynila, alam niyo yung sinasabi ko, isang district dyan.
Hindi ba updated? Nako, ilang presidente nang dumaan, yun pa rin ang picture niya. Batang-bata pa rin. Hindi talaga tumatanda. Para siyang kumbaga para siyang si Benjamin Button. At ito pa dahil sa Photoshop, pabata pa siya ng pabata. They're taking away all the wrinkles. At kahit Pasko, it's the same damn photograph. Maglalagay lang sila ng Santa Claus hat. Yun na. Ina-edit na lang per occasion. Ay, nako, matatawa ka. Merong nag-trip dati dyan Hindi natin pwede sabihin kasi baka hindi na tayo makapunta sa kanyang distrito. Pero sa mga taga-Maynila, kilala na niyo yung sinasabi ko. Diba, Miss Jan? Ay, taga-Pasig kasi ito So, magpakatotoo lamang. Sabi nga dito ng COMELEC, kailangan within 6 months ang picture. Nako. At kailangan 5 pictures at least ang isubmit. At yun lang yung mga pwedeng gamitin sa mga campaign materials nila. 6 months. Paano halimbawa pa kung kaka-opera lang? Kaka-cosmetic surgery lang, di ba? Paano yun? Kailangan updated talaga. Ayan. Take it within 6 months before filing of COC. Or, kung nakapag-submit ka na ng picture, kung magaling talaga yung doktor mo, pabalik mo na lang muna sa dati. Or wag ka na lang mag-schedule muna ng operasyon pag gano'n na. You'll never know. Na siguro. May kikwento ako kasi yung Pao. Interesting aside lang. Sa kabila may cameraman tayo dati dyan. Sa duty niya, kailangan niya mag-shoot sa Kalin, aksidente siya. Okay. Sabihin natin nasira yung bridge ng nose niya dito. Okay. So, yung doktor, sabi sa kanya, for an additional 7,000 pesos, pwede natin patangusin yung ilong mo. Wala siyang 7,000. Okay. So, balik sa dati ilong. Pero ibig sabihin, sabi niya, Dok naman, nandiyan na lang yan Oo nga. Hindi nilang gawin nilagay. Na rin, Dok. Oo. It turns out, medyo mahal pala yung gagamiting mold. May isisiksik kung ano man isisiksik doon sa ilong. So, hindi natin papangalanan kung sino siya, pero Magastos talaga. Pero 7,000 lang, di ba? But 7,000 for some people, syempre. Pero yung aksidente, yung masakit yung naman. Or, yung sabi naman ng iba, baka lokohin ako, bigla tumangos yung ilong ko. Well, parang bagong gupit lang yan or bagong sapatos, di ba? Sa unang linggo ka lang lolokohin ng mga kaklase mo, masasanay din sila na matangos yung ilong mo. Pero nagiging normal na rin yan. Before kasi may stigma rin, di ba? Kapag nagpapagawa, ay, retokada yan, ganyan. But now, we're more accepting. Kasi tingnan yung mga Koreans, di ba? Yes, at the end of the day, you're enhancing your physical looks and wala namang masama doon. Kung masaya ka. Talaga? Masaya ka doon. Parang napapaisip ka, Lord. Parang hiram sound 7,000 sa'yo. Baka lang. Next week, iba na yung itsura ni Lord. Kailangan magpa-picture ka na. Oo, baka tisoyin na ako next week. Ayan. Okay, moving on. On X, may nag-post at nagtatanong. Anong tinanong niya? Ayan, let's take a look at this. Yan. Ang tanong niya is, can someone explain to me bakit ang daming lamp posts? Ayan, kasi dito sa Pasig River, ayan, it says it attracts birds and other wildlife. And then natanong niya, paano paggabi at kailangan matulog ng mga hayop? Gagambala din ang mga nocturnal animals na sa dilim lang lumalabas. Kahit sa Iloilo Esplanade, hindi ganito kadikit ang mga lampposts. I'm sure hindi pupunta dyan yung mga ibon sa area na yan. Pero actually kahit wala pa hindi pa illumination yung issue dito. Medyo eyesore, yung gano'n na karami. And That's true. They're actually defiling the lines of some of the pieces of architecture on display dyan supposedly. Para siyang, paggabi siguro, baka maganda tingnan yan. Pero huwag sila mag-alala. Mawawala rin. Dahan-dahan mawawala yung mga, pati yung mga ilaw nila, hindi sila mabubuo. Ganon. Believe me. Unti-unti yung Jones Bridge nga mababawasan. dati, ganda-ganda nung una ng Jones Bridge, pero mapansin mo, parang padilim ng padilim. Ganon. Kaya mag-ala. You're giving too much credit. Sorry. Pero bagong Pilipinas, dapat panindigan pala yan. Anyway. Pero may isang concerned netizen nga rin nagtanong, magkano ba yan per lamppost? Kasi mukhang magastos din, di ba? Dito pa lang, I think 20 lampposts na to So, imagine na lang yung cost din ng paglalagay ng mga lampposts dito sa Pasig River. Sacrifice people's comfort for style. Aesthetics, oo, di ba? Anyway, finally, this is going viral from Rafi Tulfo in action.
Exclusive to at Chinese nationals arrested by the Bureau of Immigration at may sagutan na naganap. Please watch. Pusasan nyo. Pusasan nyo. Bisi pa eh. Chomina! Hoy! Chomina! Tatya lang ha. What's your purpose to doing that? Because we are immigration and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us and follow our rules. Go! Now! You first. We're not hurting you. Sir pa capture sa camera. Relax. Grabe. Kuha yon sa isang operation ng Bureau of Immigration, Pao. Around 37 Chinese nationals were apprehended in multinational village in Parañaque. And as discovered, they were lacking in passports, the proper work permits, and other important documents. Pero isipin mo, no? Ang sigaan nitong mga to. At kailangan pang umabot sa sigawan from the end of our immigration officers. Intense talaga yung naging paghaharap na yan. But we'll see how it will unfold dahil for sure magkakaroon pa ng investigation kung ano ba talaga yung background nitong Chinese national. Exclusive nga yan from Raffy Tulfo in action. So, intense. Yes. Yun ang yung mga kaganapan ngayon, mga in light of POGO hubs also being raided. Yung isa pa nga sa may Porac, hindi pa nga raw nauubos yung kanilang pag-search, ang kanilang pagsiyasat sa sobrang laki ng compound at sa dami ng mga buildings. Pero, Pao, kung intensity lang pag-uusapan, nako, itong pinaka-intense sa lahat. At siya po ay nagbabalik. Na-miss ka namin ang ating entertainment producer, si Tito Von Belenario. Tito Von, magandang hapon sa iyo. Hi, Lord, and hi, Pauline. Nice meeting you virtually, Pauline. No, ito yung first time natin makakatsikahan ng isa't isa. At syempre, happy Monday sa ating mga kapatid na nanonood ngayon ng Afternoon Delight. At ito na nga, pasabog this week dahil ibabalita na namin sa inyo ang maiinit na entertainment news. Unang-una na nga rin, itong Gawad Urian 2024 kung saan ilan sa mga bigating artista ang dumalo at nanalo nga riyan sa prestigious Gawad Urian 2024 kamakailan o nung last Saturday. Siyempre, ilan sa mga big winner bilang Best Supporting Actor si Ronnie Lazaro, Best Supporting Actress si Dolly De Leon, Best Sound ang E.T. Mapukpukaw, Best Music ang Third World Romance, Best Editing ang The Gospel of the Beast, Best Production Design ang Third World Romance, Best Animation ang E.T. Mapukpukaw, Best Cinematography ang Gumboy South, of course, ng Jescom at ng MQuest. Best Screenplay ang si Direk John Robles Lana para sa About Us But Not About Us. Best Director si Dwayne Ruedas Baltasar ng Third World Romance. At Best Actor si Romnick Sarmenta ng About Us But Not About Us. Siyempre, tinanghal ding Best Actress ito nga si Charlie Dizon para sa Third World Romance at Best Picture ang animated film na E.T. Mapukpukaw. Siyempre, Gawad Urian ay binubuo ng mga academic scholars mula sa iba't ibang universities at talaga namang mga film critics at iginagawad ito every year sa mga deserving talaga na mga artists, mapaharap o mapalikod man ng camera. Lourdes and Denise? Lourdes and Pauline, sorry. Okay lang yan, Tito Von. Okay, Tito Von, ang Urian, kita mo na yung mga choices sila, yung mga winners sila, ay napakalayo doon sa selection, halimbawa ng FAMAS. At si Charlie Dizon mismo, binanggit niya na ito yung matagal na niyang inaasam-asamang magkaroon ng Urian. No? Tama ba, Tito Von? Alin ba yung mga yung medyo pareho na nasa listahan ng FAMAS at sa listahan ng Urian? Ano yung mga yon? Normally, sa mga nominees, halos, hindi naman halos, may pagkakaparehas yung mga nominees, lalo na sa Best Actress category.
dito nga sa FAMAS at sa Urian. Siyempre, no, yung A Very Good Girl, si Catherine nominated both FAMAS at saka sa Urian. Itong si Charlie nominated din for both award-giving body. At tama ka dyan, Lloyd, itong Gawad Urian talaga ay isa to sa mga inaabangang award-giving body. Hindi lang ng mga hindi lang ng mga film enthusiasts, kundi ng mga artists themselves. Kasi nga, ang nagdidesisyon at nagdidikta ng winners dito ay mga talaga film critics, mga someone from the academe, kumbaga. At hindi to basta-basta na nabibigyan ng issue o kulay the past years na may mga nagwawagi o nananalo rito sa Gawad Urian. Pero syempre, isa ito sa mga kapitapitagan nga na award-giving body dito sa bansa. Syempre, nariyan pa rin yung FAMAS, yung oldest award-giving body, yung Film Academy of the Philippines o Luna Awards, yun daw yung counterpart ng ng Oscars natin. At syempre, itong Gawad Urian Awards. Lloyd and Pauline? Muntik na. Walang pakialam ang Urian sa kinita ng isang pelikula, how it did in the box office, etc. So may sariling talagang criteria ang Urian. Pero Tito Bon, wala namang nangyayaring veteran actress na hindi tinawag sa stage. Wala namang ganyang kontrobersya this time, In fairness naman, Lloyd and Pauline, walang pasabog na controversy itong ginanap na Gawad Urian awarding ceremony nitong nakaraang Sabado. Parang maayos yung takbo ng program, maayos na ipinresent yung mga awards at maayos ding kinuha o umakyat sa stage yung mga nanalo nga for Gawad Urian. Pero syempre, speaking of Gawad Urian, ito nga big winner nga rito si Charlie Dizon na katatanggap lang ng Urian nung Saturday and the following day. Kinasal agad. Correct. Si Charlie Dizon, ikinasal na kay Carlo Aquino. O diba? Back-to-back celebration talaga ito para sa award-winning actress na ito na si Charlie Dizon. So, ito ngang wedding nila Carlo at Charlie ay ginanap sa isang resort, sa isang private events place sa Cavite kahapon around 5 in the afternoon at bigatin din yung kanyang mga bisita. Siyempre, ilan sa mga bisita nga ni na Carlo at Charlie dito, kabilang sa kanilang mga ninong at ninang ay sina Sylvia Sanchez, sila Rhea Tan, sila Maricel Soriano, sina Lani Mercado, sina Senator Bong Revilla, at mga big boss nga nila sa ABS-CBN, sila Olivia Lamasan, Charo Santos Conso, Carlo Katigbak, Cory Vidanes, Lorente Jogi, at syempre ang batikang actress din na si Vilma Santos Recto. At syempre, dumalo rin rito yung mga malalapit na kaibigan at kaanak nga ni na Carlo at Charlie sa labas at loob ng showbiz industry. So kung matatandaan nyo, Lloyd and Pauline at syempre mga kapatid, itong sina Carlo at Charlie, the romance between them sparked around 2022 nung naispatan nga sila sa isang resort na magkasama dito nga sa La Union. And around 2023 na parang kinonfirm o nagsalita si Carlo Aquino na they're going out ni Charlie, and after a few months during the promo of Pira-Pirasong Paraiso, nag-open up nga itong si Charlie Dizon tungkol sa relasyon niya kay Carlo Aquino sa guesting niya sa isang morning show natin dito sa TV5, yung Frontline sa Umaga, Good Morning Kapatid. So ngayon, after more than a year of dating, ito na nga, kinasal na sila Carlo Aquino at Charlie Dizon. At nakakatuwa dito, Lloyd and Pauline, nagulat yung netizens, nagulat yung publiko dahil naging biglaan nga itong pagpapakasal ni na Carlo at Charlie. Lloyd and Pauline? And congratulations. Pero nalulungkot ako. Bakit? Ayoko na mabuhay. Bakit? Fan ako ni Charlie Dizon. Pero biro lang yun. Alam mo, mula nang una ko napanood si Charlie Dizon sa Fangirl. Ikaw na ba yung Fangirl? Hindi. My God, galing-galing. Opposite Paolo Avellino. Ang galing, pandemya ito pero doon mo makikita yung talent itong batang ito na ang mature na niya for her age, performance niya.
dark pero Ang galing ng portrayal niya. Oo. Actually, quit sila. Magaling din kasi umarte si Carlo Aquino. Oo naman. Bata pa Oo lang. naman. Classic. Magkasama sila Lord and Pauline dito sa Third World Romance. Partner na talaga sila dito. At yun nga, sobrang galing ng performance sina Carlo at Charlie dito nga sa nasabing film. Kaya naman hindi kataka-taka na marami ring napanalunan itong Third World Romance sa Urian. At ito nga, Best Actress, si Charlie Dizon sa Urian Awards. Alam mo ba itong si Charlie Dizon ay nag-training pa sa Korea? Wow. Kasi for acting. Lahat kasi sa people. Okay, lahat sila ay parang multifaceted yung training nila ron. Music, dancing, tama ba Tito Bon, ano? Acting. Correct. Parang nag-training for a K-pop itong si Charlie at may mga ilan nga siyang kaibigan doon na K-pop artist na nakasabayan niya sa training. But ito nga, she decided to go back here sa Philippines at ipagpatuloy nga itong acting career niya. At hindi naman siya nagkamali, no? Dahil sunod-sunod nga yung mga proyekto niya, hindi lang magagandang proyekto, kundi mga award-winning projects, both sa television at sa movie. And latest nga, itong syempre, Gawad Urian na ibinigay kay Charlie Dizon. Lord and Pauline. Alam mo, tama ka dyan, Tito Bon. Say something, just a few notes about the Best Actor Awards. Ano? Yung kay Romnick Sarmiento, yung pelikula ni Direk Jun Lana, yung About Us But Not About Us. Oo. Yun din, makikita mo rin yung taste ng Urian. Kasi hindi siya yung overtly dramatic performance na hysteric. Yung subtle subtle, parang mas matandang gay lover. Teacher, professor. Professor, teacher na yung gradations at kita mo, isang setting lang yan kung tutuusin mo, Pauline. Isang setting lang, sa isang cafe restaurant lang. Pero makikita mo yung camera movements. Throughout the movie? Throughout the movie, isa lang talaga yung lugar. Oo. At yan, at hindi mo feeling na static. Yes. Merong forward motion lagi yung narrative. Oo, pero yan, congratulations. Kaya siguro nanalo ring Best Screenplay si Direk Jun Lana. Of course. Grabe yung script nito. Pauline and Lloyd. Ang ganda nung dynamics ng characters ni Romnick at Elijah. Yes. Nakakagulat yung twist sa dulo, Lloyd, na may ganun palang factor tong sina Romnick at Elijah. Yun lang naman yung chika. Oo, chika ko rin. Alam mo dati, nakasalubong ko si Romnick Sarmiento sa Shangri-La. Kinilig ako Ikaw yung kinilig? Oo. Sabi ko, sir, napapanood kita lagi. Tapos sabi niya, ikaw din, napapanood kita. Oo. So kayong dalawa. Alam po si Romnick nagtuturo ngayon sa Trinity University of Asia. Nako, Film, sa Mascom. Kasama niya ba si Angela Lagunsad dyan? Nako, delikado si Romnick. Nagtuturo siya ngayon sa Trinity ng Mascom. So, talagang in-invive ni Romnick yung pagiging professor, pagiging college instructor. Bagay sa kanya. Kaya naman pala, very convincing siya sa role na yan. Dahil... At hindi lang yun. May play ang PETA recently. May mga bata na parang, my God, sino yan? Hindi nila alam. Heartthrob, noon pa lang heartthrob na si Romnick Sarmiento. Bata lang din. Pero ngayon dahil sa Urian, heartthrob na may chops sa acting. Diba? Dagdag ko rin, Lloyd and Pauline, na napapanood itong si Romnick Sarmiento sa kapatid serye nga, na High Street, kung saan gumaganap siyang boss sa isang newsroom. Boss siya ni Andrea Brillantes, parang head of news production yung role ni Romnick Sarmiento dun sa High Street. So kaabang-abang din yung bigat ng character niya dun sa nasabing teleserye. Lloyd and Pauline. Alright, maraming salamat sa oras mo ang ating entertainment producer na wala. Kakabiyahe lang nito pero walang pasalubong Ayaw sabihin ko saan galing. Tito Von Belenario. Thank you, Lloyd and Pauline. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight.
Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera, kasama po ang One News Now anchor, si Miss Pauline Versosa. Alright, police forces have raided the compound of Kingdom of Jesus Christ in Davao City this morning. That's in search of KOJC founder and leader, Pastor Apollo Kibuloy. For details, we have Bril Montalvo of News 5. Bril? Yes, Lord, magandang hapon. Tuloy-tuloy nga ang naging pagtugod ng otoridad sa mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa lungsod ngayong umaga. So, pasado alas 4 madaling araw nang i-serve ng otoridad ang warrant of arrest laban sa Kingdom of Jesus Christ sa founder Pastor Apollo Kibuloy sa 5 pa nitong kasamahan sa kasong child of sexual abuse pati na ang paglabag sa anti-trafficking law na inisyu ng Davao City Court at Pasig City Court. So Lord, at tuloyin kanina mo bakasyang nag-atensyon sa harap ng Kingdom of Jesus Christ sa Kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy sa barangay sa Buhangin dahil nga sa daming ng pulis na naroon para mag-serve ng warrant of arrest at nagtingay din at sinalubong sila ng daan-daan din na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ to the Lord of the Oo. Bril, okay. So, palinaw lang, So, yung compound, pinuntahan ng mga police. So, 2 other properties, tama? Isang prayer, one in barangay, one in, let's see, that's barangay, Tamayong, tama ba? Tamayong. Yes, tama ka dyan, Lord. No? Hindi lang ito sa Pingdong, dito sa barangay Buhangin ang pinuntahan ng otoridad. Kapila din ang dalawang ari-arian na ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Luzon. Ito nga Prayer Mountain at Glory Mountain dito sa barangay Tamayong. Pero hindi nila nakita ang pastor at kanina din sa pagpugod ng otoridad doon sa Prayer Mountain ay nagkatensyon din doon at may mga inaresto na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy dahil nga sa pagdadala nito ng mga itap at pensahan din na giniba or pinasok ng otoridad ito nga Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa barangay Tamayong kasi hindi sila pinapasok o hindi pinapasok ng mga gwardiya ito nga kapulisan. Lord? Okay, so palinaw lang, Bril. By 4 a.m., pinuntahan yung compound na yan. There's 2 other compounds, wala ang pasok. Pero tama ba, the intention is not a raid, but ang simpleng serving lang daw ng warrant, tama ba, Bill? Lord, tama ka dyan, Lord. No? Paglilinaw ng pulisya, hindi raid ang ginawa ng otoridad sa mga ari-arian ng pastor. Nilinaw nila na ito ay tinatawag nilang service of arrest. Ito yung term nila, Lord. At hindi raid. Okay, tapos gaano katagal after 4 a.m. nag-start mag-congregate ang mga followers ni Pastor Kibuloy outside the compound? Tama ka dyan, Lord, no? Kanina nga alas 4:30 ng madaling araw ng magsidapingan. Ito nga mga kapulisan, hindi lang dito sa Davao Region, pati mga kapulisan sa Sargent at sa Region 10 ang nandoon kanina sa compound ng Kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy. At pasado alas 5 ng madaling araw din kanina, ay pinasok na ng otoridad itong CIDG para i-serve ang itong warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. At kanina din, alas 4 ng madaling araw, sa kasagsagan ng prayer ng mga miyembro ng Pastor Apollo Kibuloy, nagulat sila biglang tumukot ang itong siren doon sa Kingdom at yun na nga
dumating na yung mga kapulisan natin, Lord. Bril, tanong ko lang, no, hindi nga nakita ito si Pastor Quiboloy sa kahit anong property niya and he's still considered a fugitive. Pero may mga leads na ba? Any leads sa kanyang whereabouts? Yes, Polino, nakausapin natin na kanina ang spokesperson ng Police Regional Office 11 at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila alam kung nasaan ang kinaroroonan ng bata. Ito sa property ng PNP ay hindi nila alam kung saan eksakto ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Quiboloy. Kanina din, Pauline at Lord, nakausap natin ang legal counsel ni Pastor Apollo Quiboloy na si Attorney Sergio Torion. At sabi niya na illegal umano ang ginawa ng otoridad sa pagpasok sa mga ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy. Kasi nga, ang dala nila ay warrant of arrest lang at hindi search warrant. Pero ang ginawa ng kapulisan ay nag-search sila doon sa mga compound sa ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy. So ngayon, pinag-aaralan na ng pastor ang kanyang legal team kung magsasampa sila ng reklamo laban sa otoridad. Lord, Pauline. Last na lang, Bril, hanggang ngayon ba nandyan pa rin sa Barangay Buhangin ang mga followers o nag-disperse na sila? Lord, kanina mga pasado alas 8 ng umaga nang mag-pull out ang ating kapulisan doon sa lugar sa kingdom ni Pastor Apollo Quiboloy sa Barangay Buhangin. At yung mga miyembro ni Pastor Apollo Quiboloy ay pumasok na din doon sa compound sa vicinity ng kingdom. Lord? Alright. Denise? Denise po. Alright. Denise na ng pangalan ko. Okay, maraming salamat si Bril Montalvo ng News 5. Alright, Pao? Yes, meantime, here are the other stories on One News. National Security Advisor Eduardo Año says there's no need for the Philippines to get China's approval. This comes after China announced it would no longer block deliveries to BRP Sierra Madre if Manila gives advance notice. Año describes this as, quote, absurd, nonsense, and unacceptable. PHIVOLCS records an elevated sulfur dioxide gas emission from Mount Canlaon. The emission is at current average of 3,347 tons per day since the eruption on June 3. Over in Taal, the volcano spewed a 2,400-meter-high plume and 11,000 tons of sulfur dioxide on Sunday. Taal volcano is still under Alert Level 1, while Alert Level 2 is hoisted over Canlaon. And heads up motorists, diesel prices will be slashed by 1 peso and 20 centavos per liter tomorrow. Gasoline will also become cheaper by 60 centavos per liter. And transport groups begin their nationwide 3-day strike today. This coincides with the start of LTFRB's crackdown on unconsolidated public utility jeepneys. The Supreme Court has not ruled yet on the petitions questioning the legality of the PUV modernization program. All right, Pao. Meantime, in Cebu, some heritage sites have become targets of vandalism. Mobile Journal Meron Reyes with a report. Mga kapatid, ang mga heritage sites at museums ay nandyan daw para i-appreciate at pangalagaan. Yun nga lang, mukhang merong hindi nakakuha ng memo dahil dinrawingan nila ang mga ito. Isang Sintra board, antique furniture, at pader sa simbahan. Iyan ang mga naging biktima ng vandalismo ng hindi pa nakikilalang tao o grupo sa Cebu. Nangyari raw ito noong gabi sa Kabilin o a Night of Heritage noong May 10. Supposedly, pinapahalagan natin yung history and heritage na dapat noon pa natin pinapahalagan, but still may mga tao na sumisira sa heritage, no?
So, sayang ang gabi na pinapalagan natin yung kasaysayan. Bukas daw ang karamihan sa mga heritage sites o museums mula alas 6 hanggang hating gabi. Mayroong kanya-kanyang programs, exhibits at performances ang mga ito para mahikayat ang mga bisita at isa lang ang kailangan ticket para libutin ang lahat ng ito. Yun nga lang, nadungisan ng ilan gamit ang makapal na markers at ang masaklap, walang CCTV sa lugar kaya hindi matukoy ang salarin. Even here in Cebu, Chinese, yung visitors namin was around 3,500 something. I think para yung culprit parang magaling There's no CCTV dito And this here is the comfort room. So we don't have CCTVs in the comfort room, of course. Here is the dresser na merong vandalism. Actually, we have a CCTV dito sa dining area. Yes, that one, pero just limited to this space. Ito naman sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, nirepaint na ang pader katabi ng isang conference room pero hindi pa rin ito mabubura ang pambabastos na nagawa. Doon nangyayari yung event nung gabi na iyon, dyan. And yung ibang dancers, dito kasi nagsistay. Yun nga lang, nagkataon, siguro nagkaroon na parang salisihan. Kasabay itong sinususpetsya ng tao, dito siya nagsulat. Same observation natin sa dalawang heritage sites din, walang CCTV cameras na nakatutok. Kung meron man, nandito po sa loob. So, kahit bumaba tayo dito, wala rin tayong mahahagilap na CCTV. Dito rin mismo wala. Ang meron na CCTV dun mismo sa entrance gate. Ayon naman kay Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na chairman ng Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission, ongoing na ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Binigyan diin niya rin ang pagtuturo sa kabataan ng kahalagahan ng mga heritage sites. Paalala po muli, laman ng kasaysayan ang makikita sa mga ito, kaya hindi sila dapat na binabastos sa kahit na anong paraan. Mobile Journal, Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Ayan, you're still watching Afternoon Delight here on One News. We just have to pause for a quick break, pero magbabalik kami agad, kaya dyan lang kayo. June 10th, 1967. In the Mideast, the six-day war between Israel and its Arab neighbors ends with a ceasefire mediated by the United Nations. During the war, Israel seized the Sinai Peninsula, the West Bank, including East Jerusalem, the Gaza Strip, and the Golan Heights. 1999, in Europe, Yugoslav troops leave the province of Kosovo, prompting NATO to suspend its punishing airstrikes after 78 days. 1935, Alcoholics Anonymous, the voluntary support group for recovering alcoholics, is founded in Akron, Ohio. 1922. Judy Garland, singer and actress, is born Frances Gumm in Grand Rapids, Minnesota. Among her movie roles, The Wizard of Oz, Meet Me in St. Louis, and And we are back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Lourdes de Vera, kasama po si Binibining Pauline Versosa. Alright, ngayon naman, let's take a look at the latest stories in sports. The MVP Group of Companies is the official broadcaster of the Olympic Games. Filipinos will get to witness the world's best athletes compete in multiple streaming platforms. The Paris Games kick off on July 26.
Meanwhile, in the PBA, the Meralco Bolts won 93-89 over the San Miguel Beermen in Game 3 of the Philippine Cup Finals. Game 4 will be on June 12, 7:30 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. You can catch the games live on RPTV and PBA Rush on Signal TV and on the Pilipinas Live app. And in the NBA, the Boston Celtics have defeated the Dallas Mavericks anew 105-98 in Game 2 of the Finals. They are now up 2-0 in the series. And the series now shifts to Dallas for Game 3 on Thursday, June 13, Philippine time. And Manny Pacquiao returns to the ring as he faces risen featherweight champion Chihiro Suzuki next month. The two will fight in a 3-round exhibition match on July 28 at the Saitama Super Arena in Japan. Pacquiao last had a professional fight in 2021 where he lost to Yordenis Ugas. He then fought Korean martial artist DKU in 2022 and won the 6-round exhibition match by unanimous decision. Balikan nga natin yung si Suzuki. Oh, Hindi mo mukha siyang J-pop or K-pop idol. Oy. Oo. Tsaka ano yung reason? Ano ba? Reason featherweight. Diba? I'm gonna mess up your face, pretty boy. Hindi ba? Ayan, abangan natin yan. July 28 in Japan. So nagbabalik si Manny Pacquiao, no? Si Pacman still has exhibition fights. Exhibition fights, oo. Pero I think kasi yung mga instincts ng warriors, hindi mo madaday hahanapin niya yun sa ibang paraan, kung hindi sa politika, sa ibang endeavors kasi. And inaanbangan pa rin ng mga tao, syempre, kung magharap sila ulit ni Mayweather. Masaya yun. Paano kung si Jake Paul siya kasi Pacquiao? Alright, some students from Cagayan State University went viral for their Bote Wi-Fi project. What's that again? Bote Wi-Fi. Okay, Mobile Journal Francis Orsio tells us. Sa mundong moderno at advanced na ang mga teknolohiya, may ibang lugar pa rin ang mahina ang internet. Kaya ang ibang estudyante mula Cagayan gumawa ng reverse vending machine na kapag nilagyan ng recyclable bottle ay nagbibigay ng Wi-Fi access. Nag-viral sa social media ang Bote Wi-Fi project ng mga estudyante ng Cagayan State University. Ang siste kasi, ang ihuhulog para magkaroon ka ng Wi-Fi ay bote ng soft drinks. At ang isang bote na iyong ihuhulog, bibigyan ka ng 3 minutong Wi-Fi. May libreng Wi-Fi ka na. Nakapag-recycle ka pa ng plastic bottle. O di ba? Win-win! Hanap-hanap po kami ng pwede naming gawin. Ma-i-connect namin sa environment na pwede makatulong sa environment and then sa community and pwede namin siyang i-extend. Araw-araw, mayroong at least 30 na estudyante ang gumagamit ng machine na ito at tumatagal ng 1 oras ang kanilang paggamit. Ang Wi-Fi naman, umaabot sa 25 Mbps ang bilis ng connection. Saktong-sakto na pang online class dahil hindi fully face-to-face ang mga klase sa kanilang paaralan. Na makapag-browse ng kanilang activities online and makapag-join online classes po nila. Ang mga bote naman na nalikom sa proyekto na ito ay ibebenta para sa pang-maintenance ng machine. At hindi lang yan. Ang malilikom na funds din dyan ay pandagdag funds din para paglinis ng kapaligiran ng kanilang eskwelahan. Sa ngayon, iisa pa lang ang machine na ito sa kanilang paaralan. Pero, umaasa pa sila madadagdagan pa ito. Napakalaking tulong daw kasi nito sa mga estudyante na mayroong mahinang Wi-Fi connection. It will surely help us, and I hope talagang saang mang sulok ng aming campuses ay merong connectivity. Malaking tulong sa ating kalikasan ng recycling. Kaya bonus na lang din kung meron mang kapalit sa paggawa nito. Tulad nga ng libreng Wi-Fi. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Right, we and our producer, we stand corrected. That is not Francis Orsio, but that is Evan Taringki. Our apologies. Ganda ng report ni Evan dyan. Yes, very inspiring. Ito, ikaw ba sa mga, may pangalan ba yung Wi-Fi mo? Very generic lang, yung diba? Brand lang nung provider namin. So, in short, hindi mo na binabago. Yung iba kasi very creative ang names that they give to Wi-Fis. Ikaw, Lord? Hindi ko alam. Dati meron, pero binabalo ko, pero komplikado eh. Gusto ko yung ibang mga names ito. Para sa mga nakiki-Wi-Fi dyan, baka ganito ang pangalan ng pinagkakabitan ninyo. Example, ito na po, ang I Saw the Signs Makiki-Wi-Fi Edition. Yan.
Alright, eto na. First sample. Ano ba yan? Okay. Stop being a mooch. It burns when I pee. Get it? Stop being a mooch. Ayan, oo. Medyo mga teki lang mga yung pangalawa. Very, ano yan, may mga jargons dyan. Oo, pero mataas pa yan. Next, ano pa? Yun pa rin. Okay. Ito, the Bluetooth Fairy. No more Mr. Wi-Fi. Bird on a wireless. Ang ganda nito, Winona. Router. Promise LAN. The good Wi-Fi. My password is taco. Ay, talagang yung inano na niya, binigay na niya. Wi-Fi art thou Romeo. Dora the Internet Explorer. And last, Y of the Tiger. Aba, meron naman dati, kapitbahay namin, bumili ka ng sarili mong Wi-Fi. GAGO. Ganyan. Talaga may galit may ano pa, oo. Meron naman NBI nakasulat para matakot ka talaga. Oo. Very creative talaga ang ating mga names of Wi-Fi. Meron pa ba tayong photos? Ayan. Life in the fast LAN. Get it? Winternet is coming. The land down under. Viruses abound. Wi-Fi when you can drive. Guess where we live? Okay. Do you feel lucky, punk? Ayan. Medyo matandang reference na yan. Pang Clint Eastwood. Clint Eastwood reference yan. And The Land Before Time. Aba. Meron pa ba tayo? Okay, yan na yung ating mga Wi-Fi. Wala ka ba naaalala ng mga normally mga ganyan eh, mga mumurahin niya yung makikiconnect. Kang kuripot, ganyan. Or mananakot siya. Sabihin may virus, ganyan. Or mga... Alright, nako. And thank you for keeping us company this Monday. Thank you for having me. It's the start of the week. I hope you started it on tomorrow a good ulit, Pao? Miss Denise Tan will be back tomorrow. Your Tita Denise Tan. My Tita Denise Tan. Galit sa akin si Denise. But once again, I am Pauline Verzosa. Thank you so much for having me today. Thank you, Pao, for keeping us company. And see you again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Have a great afternoon. Thank you.